May freedom kita. Good morning! Since may ara kita brownout schedule, amo ni gani Saturday. But I desire you to listen because this is the day that the Lord has made for you. For me, intentional ang pagkadto diri sa church. Ang church po natin ay born in the Spirit, born in the Word, at ang ating guidelines ay dito. Ito yung blueprint natin. Ano ibig sabihin ng blueprint? Pag sa bahay, pag ikaw ay architect or engineer, may sinusundan kang format. At ito ang format natin, si Jesus Christ. Can you give a clap offering to the Lord? Now, we are supplying your salvation package. The moment na nireceive po natin ang Panginoong Hesus Kristo, ay kasama na tayo sa tinatawag na extraordinary mighty family. Ang tinatawag na extraordinary mighty family. Family of the mighty. Mighty. Kasi may power ang Diyos natin. Ang Diyos natin na hindi santo ninyo, excuse me, look at your neighbor, baka naman santo ninyo pa yung mo, kaya parang wala kang might. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ang might po ay power. So, ang Diyos natin ay nagbibigay ng blueprint, guide. I am the way, the truth, and the life. Whoever wants to go to heaven will go first sa iya. Is the door. So if the word is door, sa panay ang pakinig ninyo, eventually talagang darating kayo sa liwanag. Can you imagine? Look at you. Nung araw, hindi nga itsura nyo ganyan. Nung araw, hindi nyo magagawa yung nagagawa nyo ngayon. Kasi ibig sabihin, nasa liwanag na kayo. Wala kayong ginawa, kundi sumunod lang sa liwanag. Kasi kung sasama kayo sa liwanag at mag-oppose kayo dyan, you remain in the dark. That's why walang mangyari sa iyo. Bakit walang nagbabago sa iyo? Because you remain in the dark. If this is the word, Jesus is the word, then sabi niya, tutok ka. Pag tutok ka, ang salita ng Diyos ay ano? Door. Papasok ka ngayon sa eternal life. Dito ka, temporary life, physical life. Pag tinanggap mo siya, tutok ka daw. Dahil siya ang door. So malaman kung nakapasok ka na. Dahil ang lahat sa iyo ay nagbago. Dito, iba. Pagpasok mo, automatic iba. Hindi siya matagal. It's a matter of understanding. Kung totoong dito ka, huwag ka na magsalita. People will watch your life. Dito ka na. Bakit ganyan ba si Sally noon? Hindi. Kaya siyempre yung mga kilala mong tataka, ba't daw parang iba na si Sally? Sapagkat iba na yung realm mo. Iba na yung lugar mo spiritually. Kung dito ka, lagi kang fall short. Lagi kang late. Look at your neighbor. Nasa fall short of the glory ka pa. Oh, glorious. Happy anniversary. Gusto nyo nang lumipad. Pero hindi pa kayo glorious. Dito, ang glorious. Ibig sabihin, wala po tayong perfection dito. Basta na lang, nag-step ka, sumama ka. Sabi niya, I am the door. Ito, eternal life. Pag ikaw ay nakapasok sa pamagitan ni Jesus, ang iyong buhay ay magiging eternal na. Hindi yung noon. Hanggang ngayon, yung sexual addiction nandyan pa rin. Wala yan dito sa eternal life. Tandaan nyo, pag nasa eternal life na kayo, lalabas kayo sa kabaklaan. Aray ko, maaga pa mainit ang kape. So, Couples Day for ngayon. Ang gusto ng Lord ay introducing an extraordinary family of the mighty. Let's go, Ephesians 3:14-16. Basahin po natin. Dahil ito ang family, ito ang objective ng ating Panginoon sa blueprint natin na man and woman ay magkasama. Nagre-represent sa spirit ng ang church at ang Jesus, the man, ay mag-asawa. If they will join together, they will become one.
Yan ang misteryo na kapag nag-asawa kayo, unti-unti inyong nararamdaman at naunawaan anong ibig sabihin ng being a family. Bilang extraordinary family of the mighty. Sino bang mighty? Sino bang powerful? My God is so big and so mighty. There's nothing that God cannot do. He's the God of impossible. He's the God of creation. Kung ma-describe mo ang Diyos mo at ginagawa mo sa buhay mo, nababasa ng mga tao sa mundo na ikaw ay nakapasok. So hindi lang tanggapin si Jesus, pasukin talaga si Jesus. Kaya ang tawag dyan, in Christ, I have a new life. The old has gone. Klaro? Wow, dapat naman bigyan nyo ng palakpak ang mind-blowing revelation. Dito po sa BCF, may mind-blowing revelations kayo. Kailangan talaga ma-blow ang mind nyo kasi pag hindi yan ma-blow sa taas, hindi kayo maliligtas. Sa taas lang kaligtasan, hindi dito sa lupa. Supposedly, we have supernatural power para ma-blow ang mind nyo. Katulad din ng eroplano. Kapag hindi niya masira ang gravity, ang natural gravity, hindi niya masira sa pamagitan ng speed, at light, at power, energy, kung sa physics pa, hindi siya makalipad. Look at your neighbor. Sirain mo kasi ang sinful nature mo para makalipad ka. Palakpak. Is it mind-blowing? Yes. So dapat kayo magbunyi. Dahil talagang ang mind ninyo ngayon, mula dito sa lupa, naintindihan ko kayo bakit hindi kayo makapunta on time. Kasi sabihin mo sa katabi, nasa lupa ka pa rin. The Holy Spirit is steady, powerful. Ano bang sinabi ng Diyos? Napakasimple. Sumakay ka na lang. Pero ayaw nating sumakay. Gusto natin ang alas 7 ay alas 8 talaga. So, ibig sabihin, hindi mo siya nag-api yung law dito sa lupa. Should super speed the law. Sirain mo ang law. Sa pamagitan ng Holy Spirit. Siya lang naman kasi ang mighty. Nakakalusot siya sa semento. Sabi niya, sakay ka para lusutan natin ang lahat ng problema. Again, hindi siya ang mag-solve ng problema nyo. Problema nyo, lagi kayong late, hindi siya makasolve. Sabihin mo sa katabi, ikaw ang makasolve. Palakpak. Nakakuha ng solusyon? Ilista. Baka mamaya, an extraordinary family. We are the extraordinary family of the mighty. Can you read Ephesians 3:14 to 16? Then we go straight po sa marriage covenant. We have to honor. Ephesians 3:14 to 16. For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Yes. I pray. So what is our family name? Christ. Jesus Christ. The family name of Jesus is Christ. So ang family natin ay Christ. That's why we are called Christians. And Christianity is not a religion. It's a relationship between a son and the Father. Verse 16. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being. Yes. When you got born again, the Spirit of the living God, who is power, who is mighty, is living inside of you. Kaya ang tawag sa iyo, extraordinary family of the mighty. Kapag nag-ipon tayo, kaya we really love fellowship because true fellowships of the believers, of the sons and daughters of God, ay nandoon ang di-display ang power. Hindi mo ma-execute ang power mo with the unbelievers. You need ka-agree. Katulad din ng mag-asawa. I'm sorry kung masaktan kayo. Honor spiritual authority. Our spiritual authority is God Himself because He is a spirit. He is the Father.
He's the Almighty. That's why we are supernatural, extraordinary family of mighty. Are you born again? Are you born in the Spirit? Then you belong to the supernatural, extraordinary, mighty family. Hallelujah! Palakpak ang may power. Hindi ka matawag na anak ng Diyos, John 1:12. May nakuha kayo ngayon? Well, I give you the power to become my children. Hindi ka anak ng Diyos kapag wala kang power. Kapag may power ka, ma-overspeed mo, ma-overcome mo ang pagka-late mo, ang pagkatamad mo, ang pagkamagalitin mo, ma-overcome mo dahil may mighty power ka. Let's talk about marriage. We need to honor the covenant. What is covenant? Covenant is the promise of God to man. Hindi mo pwedeng sabihin na may covenant tayong dalawa. That is only for God. Covenant is for supernaturals. So katulad ng ikaw ay magpakasal, mga young people, pag nagplano kayo, magpakasal kayo, ibig sabihin sasama kayo. Sasama kayo sa impyerno o sa langit. Kaya yung choice ninyo sa pag-aasawa ay talagang napaka-importante. Sasama ba kayo sa taong yan na walang koneksyon sa Diyos? Yan ang unang tanong bago kayo magpakasal. Dahil hindi uubra ang covenant ng Diyos kapag hindi kayo dalawa believer. Dahil ang covenant ng Diyos ay dugo. Diba? Sila Pulapu at saka si Magellan, nag-compact sila. Till death do they part. Yun ang ibig sabihin ng till death do they part sa wedding. But the wedding is not marriage. Ang marriage is yung pagkatapos ng wedding, you execute the marriage. The marriage is being one. Not only in sex, in physical, but in spirit. Intro pa lang, hindi siya born again, hindi na kayo one eh. Tapos sabihin mo, we are one. We are one in the witchcrafting. Ek. God wants you to know what is born in the Spirit. The Spirit is God Himself, the Holy Spirit. Na meron namang description, love, peace, joy. Hindi tayo perfect, yes. As long as dalawa kayo ay nagbabow down sa isang covenant ng Diyos, sigurado, all throughout ng mga test na yan, hindi, malalampasan talaga, hindi pwedeng hindi. Kung kayong dalawa ay pledge na talagang ikaw ay susunod sa Diyos. And it takes time pa. Hindi naman agad na, kasi tinanggap niya si Jesus kaya nagpakasal ako. Nagsisimba na kami. So kahit magsimba kayo ng 10 beses, pag hindi nyo pa natanggap ang Diyos na buhay sa puso nyo, there is no guarantee that you are saved. So salvation package must be evidence. Kaya nga naglagay ang Diyos ng church para dito kayo turuan ng eternal life na tinanggap nyo. Tinanggap nyo ba ang eternal life? So tinanggap nyo si Holy Spirit. So kailangan kilalanin nyo siya. How do you know Him kung di kayo susunod sa blueprint ng Lord na eto, binigyan ka ng school. Church is a school. Church is a hospital. Ang isang proof, hindi naman ito hindi ito by chance lang. Ang totoong church hindi nagkakasakit. Kung may sakit man tayo, natural yung sakit sa ulo, gano'n. Hindi yung terminal na sakit na may mga tubo, may mga kung ano-ano. Pastora, sila, Christian din, bakit ganun? Hirap na hirap maghinga. All short of the glory of God. Again, kapag ikaw ay born in the Spirit, nauntindihan mo bakit, anong kategory, anong line itong mga taong ito. Ba't ibang klase ang Kristiyano? Naghihirap po kayo dahil pinili niyo ang pera. Sana kung pinili nyo si Jesus na siya ang may-ari ng pera, di sana. Sana lang. Wala kang sakit.
O may sakit ka, manageable. Hindi yung lagi ka na lang nagpapa-ospital. Registered ka sa lahat ng ospital. Your name is not written in the book of life. Your name is written in the book of death. Palakpak. So, naintindihan nyo, kaya kayo napangiti. So, I want you to reflect yourself. Where are you now? Kapag kayo ay pumunta na sa inyong ministry, you'll discover a lot of things at doon kayo mag-enjoy sa inyong mga assignment. Kaya yung totoong nagtanggap ng assignment, lumalago. Yung hindi, napasama pa sa kanyang assignment. It's time to honor your marriage or your covenant. Sa mga hindi nagpakasal, we're encouraging you, tingnan nyo yung mga hindi nagpakasal versus doon sa nagpakasal. Well, maraming sinasabi, sila nakasal din, ganun din ang nangyari. Sa loob kasi, sa loob ang Diyos. Hindi siya sa labas. Contract versus covenant. Blood covenant with the Lord. So ang blood ay ang salita ng Diyos, yung kinakain niyo nagpo-produce ng blood. Bakit hindi kayo nag-breakfast? Nag-breakfast na ba kayo sa inyong mga bahay? Kaya pala late kayo dahil nag-prepare kayo ng breakfast niyo. Pag tinawag kayo ng Lord, tinawag ba kayo ni Pastora o tinawag kayo ni Lord? Kung si Lord na magtawag sa iyo, He will provide. Kaya tingnan niyo, parang ganun kayo, nahihiya kayo magkuha ng pagkain kasi late kayo. Sabihin mo sa katabi, pride yan. Kaya dito ma-display na hindi pa pala tayo ligtas. Tandaan nyo, pag may pride kayo, hindi kayo ligtas. Ang pride dapat napalitan ng humility. Pag ang tao na humble, ang Diyos ang tataas sa kanya. Never kang mapahiya dahil anak ka ng Diyos. Palakpakan pa natin. Wedding is not marriage. Tandaan nyo, nagpakasal kami. Tingnan nyo iba nagpakasal. Yung kanyang asawa, drummer, siya singer. But look at their life. Until now, drug addict pa rin yung asawa niya. At siya naman ay chismosa. So doon sa bunga mo makikita. At dyan pa sa KCC, nagpapakita na sila ay believer. Alam mo kung sino ka. Ang hirap kasi kung magsalita tayo yung parinig-rinig lang. Ang Diyos, ganyan, no? Bang! Kung gusto mong patayin ang demonyo, intentional. Look at your neighbor. Gusto mo bang magbago? Then do it. Tama ba? Kung nagdi-display naman tayo ng tama, tapos sila naman ay nagdi-display ng confusion, anong gagawin natin? There is a fight. Iligtas natin yung mga hindi naman nagbabasa ng Bible. Kasi pwede nilang ma-scam. Again, show people by your fruit. Diretso tayo sa prutas. Look at your neighbor. Ano bang prutas mo? Kung ano nakikita sa'yo, yun yung prutas mo. So wedding is not a marriage. Marriage needs more anointing. What is anointing? That is found in Luke 4:18. Basahin naman natin uli. Anointing is the power of the Holy Spirit which you have received. Ha! Ni-receive natin ang Holy Spirit tapos wala tayong anointing. Ano ba yan? Ang anointing is the expression of the mighty power of God. Anointing is power of the Holy Spirit. Kung totoong may eternal life kayo, may anointing kayo. Because ang anointed is Jesus na nasa inyo. Ngayon, kulang kayo ng alam. Siyempre, yung anointing nyo, liit-liit, parang oil yan eh. Mas maraming oil, mas madulas, mas mabilis, mas madali. Kunti ang oil natural, hindi masyado. Tama ba? Life is easy with oil. Kung nagamasahe kayo, oil talaga ang ginagamit. Oh, bakit sa buhay wala kayong oil? Wrap kayo, kaya tingnan mo, ang sakit, wala akong pera, pigado, walang oil. Oil represents the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Lord. Let's read anointing. God wants you to honor the anointing that God has given you. Couples. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind,
to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Yes. How do you proclaim the Lord's of the year's favor? Kapag anak ka na ng Diyos, pinapakita mo sa kanila na you are overflowing in everything. Meron ka talagang edge, super in your natural. Yun ang anointing. Kaya marriage should have an anointing. Need more anointing. Marriage needs more anointing. Anointing is God-given power, enabling power for you to do what God destined you to do. Nag-asawa ka, you have to learn. Bakit? Ano ba ang asawa? Ano ba ang man? Ano ba ang responsibility ng asawa? Hindi yung kumakain lang tapos titingin-tingin. Pag-aralan natin, mga lalaki, mag-aral kayo. Kasi God has given you responsibility to hold a family, just like the Father in heaven. Ang tatay ay nagbibigay ng seguridad sa buong pamilya. Hindi natin magawa yung sinasabi dyan. Pero kapag may Jesus ka, you found yourself doing it. Because actually, it is Jesus na nagdidikta sa'yo, ito responsible ka, loving ka, caring ka. Hindi lang sa asawa mo, kundi sa buong pamilya, pati yung bahay. Intindihin mo anong kailangan ng pamamahay mo. Hindi lang money. Financially, emotionally, kasama yan bilang tatay. Because remember, ang tatay natin sa langit is God of love. You should be a love giver to your whole family by being responsible. Hindi siya pwedeng sabi mong love, love, love kung walang expression. So love, God loves the world. He expressed it through Jesus. So ano ba yung expression ng pag-ibig ng Diyos? Kamatayan talaga. Sacrifice. Willing ka bang mamatay dahil sa asawa mo? Yan ang tanong kung ikaw ay asawa. Hindi yung ikaw to, ikaw bayad. Ikaw to kay dako kalawas. Diba? Ilonggo na. So, ilagay natin sa tama ang tama. Honor your covenant to God. Sang nagpakasal kayo, binasa nyo naman, naintindihan nyo what is your role being a wife and what is the role of a husband. Hindi tayo perfect. Kaya nga basahin hanggang magtanda ka, basahin mo pa rin. Para until you will be convicted, you found yourself doing it. Sino mag-enjoy? Buong pamilya. Palakpak. Prayer does not work in marriage. Tell me, nagpipray naman ang lahat. Bakit hindi nag-work ang marriage? Nag-end up sila sa hiwalayan. Nag-end up pa nga sa barilan. Nagpipray naman yung mga yan. So prayer is not the answer. Prayer is just like having chicken and putting salt in it. Walang mga spices. Can you imagine kakain ka ng chicken with salt lang all your life? Walang lasa. Ganon din ang marriage. Kailangan ng spices, kailangan ng mga rekado para chicken ang chicken pero hindi nakakasawa. Ganon din ang marriage. Are you taking down notes? Kahit hindi marriage, kahit friendship, kahit anong mga relasyon, you need spices. Kung may mga testing, may trial part yan. Sinusultahan ng Lord para maging malasa ang inyong relasyon. Wala kayong pag-usapan pag wala kayong problema. Kaya yung mga asawa, may bahala ka na dyan. Bahala na rin ako sa akin. So hindi na siya ayon sa blueprint. Okay, are you blessed today? So again, anointing and we honor the covenant, the marriage. What do you mean by marriage? Is being one with the husband and wife should be one. Originally naman ang babae galing sa lalaki. So kapag naghiwalay ka, so you're not one. You're separate, you're individual. Pero huwag kayong mag-alala kung hiwalay kayo sa mga asawa ninyo, mga separada.
Go straight, makipag-marry ka kay Jesus. He's the real husband. And after that, He will be the one to give you physical kung talagang meron kang desire pang mag-asawa. Are we getting into a solution? Kaya nga, kailangan meron tayo nito once a month. Binibigay ko ito kay Pastora Jonah, pero wala naman silang ginawa. Yun po ang masakit. Binigyan ko kayo ng assignment. Sana i-cultivate nyo naman. Kawawa naman yung mga tao. Nag-aabang sa leadership natin kasi lahat po ay hindi magagawa ni Pastora. May associate pastors ako. Ito si Pastor David na dito. Hindi puro ano lang, talagang pastor. Pastor is part of shepherding. Kasama ko kayo sa trabaho. Sobrang laki ng trabaho ng Jesus. Kaya nga na-reach out kayo para makibahagi as part of your training and then someday makita kayo na kayo ay magiging leader. Paano ilang taon na walang na-prove na ministry? Women's ministry, hindi tayo matatag. Men's fellowship, hindi matatag. Naghihintay lang talaga ng bulkan. Look at your neighbor, panahon na. Para tanggapin nyo ang responsibility. Kasi pag hindi kayo tumanggap ng responsibility, wala kayong place of growth. Kaya church goer pa rin kayo. Pupunta kayo dahil sinabihan kayo, no. Ganun din sa mag-asawa. Pag parating na yung asawa mo, alam mo nang gagawin, malinis ang bahay. Prepare ka na ng kape niya. Oh, yung iba ganito, Christian na yan, pastor yan. Dahil hindi nila ginagawa. Pag hindi mo ginagawa ang responsibility mo, hindi rin gawin ng lalaki ang responsibility. Dahil lagi kayo nag-aaway. Part naman yan ng away-away kasi iba-iba pa yung principle. Kaya lang, the more na ginagawa mo yung part mo, gagawin din ng iba ang part nila. Pag na-mention ang pangalan ninyo, God is calling your attention kasi malapit na kayo mahulog. Ako, I thank God. Kapag nami-mention ang pangalan ko, ibig sabihin nandyan ang pangalan ko sa Book of Life. Hindi yung, sabihin mo nga sa katabi, stop being under the grave. Born again ka na. Tama ba? So, wedding is not a marriage. Sabi kanina ni Pastor Raymond, may mga challenges kapag may problema. Kasi season change. Sa 12 months, may mga nangyayari dyan sa 1 year, right? May binigyan ka ng time na 1 taon. Mayroong chop, 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 chop. Dyan may season in a time. Season to love, season to harvest, season na magtanim, may mga time. Pero salamat, natural yon sa lahat ng tao. Pag ikaw ay super in the natural, nalampasan mo yan. Kaya walang season sa atin. Sinira na ni Jesus yung season, hindi kayo na Kaya natin mag-bathing suit na winter spiritually. Kaya nating ngumiti. In other words, kahit sa gitna ka ng dagok. Kaya mong maging masaya kahit namatayan ka. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. I will enable you to do what you cannot do. Kaya utang na loob, pay attention kung ano yung tinatawag sa inyo. Anong gawin nyo? Kaya kayo nahirapan kasi ginagawa nyo, hindi naman, you did not honor your pastor. Kasi dito makita, if you honor your authority, surely the anointing will flow. Bakit hindi nagpo-flow ang anointing? Bakit nahirapan ka sa hindi ka makapasa? Simply because you're not honoring your pastor, your authority. You honor your authority and the authority will take over. He will make your work order, your marriage order. It's time naman nalangin ka, Sally, naisip mo, naging wife ba ako? Hindi niya ginagawa ang Hindi siya bibigyan ng sweldo niya. Pag ikaw ay nanalangin, Holy Spirit yung katapat mo, hindi siya chismoso at hindi siya naninira. Hello? Hindi naninira ang Holy Spirit. So kapag totoong kausap mo siya ganito, ikaw. Pero ang tanong mo ganito, mabuti ba akong asawa?
You evaluate your own self because ang iyong kausap, ang Diyos. Tapos you can pray na lang sa husband mo, Lord, kausapin mo nga yan. Kung pwede iuntog mo naman. Kasi mukhang natutulog. So sabi ng Lord, don't you worry. Bigay mo sa akin. Cast out all your cares. So nakakuha kayo ngayon ng sikreto? Kapag nauntog ang asawa ninyo, huwag kayong magtaka. Lord, praise. Di ba? Ganun lang. So if you are helped today, I want you to, bigyan nyo ng spice itong ating ministry. Kung mawala na si Pastora, I pray na yung mga triplets na ang magsasabi ng, magdadala nito balang araw, couples and marriage counseling. Kasi God is generational. He wants you to, kung totoong gusto mo maging successful, ibigay mo ang lahat mong alam sa susunod. Huwag mo silang itolerate kumain. Kumain ang salita ng Diyos at gawin. Yun ang ating trabaho. So, there is 3 levels of provisions. Sabi ko nung, kailangan natin ng economics sa pamamalakad natin ng ating bahay. Itong bahay na 4 walls na yan, may nanay, may tatay. Know your responsibility. Know your room. Huwag kang puro reklamo, hindi mo naman ginagawa yung role mo. Kapag ginawa mo ang role mo, you can wait upon the Lord. Huwag kang gumawa ng drastic move. Kung noon ginagawa ko rin yan kasi hindi pa ako masyado sa salita ng Diyos. The more the brighter, the more you will see yourself kung saan ka na. At ang asawa ko, since nakita ko na hindi siya ganun ka deep sa akin, I need to show him na lang. Rather than talk. And then we will fight. Show him na lang. Ganito. Nasabi niya, ilang taon na, ang ganda pala, no? Yung sa umaga, nag-uusap tayo. Tapos mag-pray tayo. Sabi ko, salamat. Nakapasok ka na sa eternal life. Tagal din. Ganon, patience lang, mga kapatid. Ang tao, pag siya, subversibo, rebelde, ibig sabihin nasa dilim sila. Kaya hindi ako nasasaktan. Kasi alam ko, may alam ako. Kapag alam kong nasa balang araw, hindi mo ako kakalabanin kasi magkaisang liwanag na tayo. Understanding is light. So yung asawa ninyo, kapag nasa dilim sila, do not accuse them. Nadaanan nyo rin yan kung tayong mga babae ang nauna. Nadaanan natin. So, have patience to carry them with you. Sabi ko, Lord, gusto ko isa kaming linya. Keep on asking. The Lord will always give you the desires of your heart. Naintindihan ba natin? Sa mga single, sa narinig ninyo sa couples meeting natin, I'm sure, you have already the foundation. Kaya, kailangan mag-choose ng partner, isayaan mo ang Diyos. Huwag yung, tinitingnan nyo yung 30 plus na ako, so kahit sino na lang mamaya, bahala na. Kung hindi kayo makapag-asawa, then so be it. Pero kung gusto nyo naman mag-asawa, alam naman ang Lord yan. At alam nyo naman ang Father natin, He will always give you the desires of your heart. Let Him. Huwag kayong gumaya sa amin, naghirap. Kasi nga, hindi kami sumunod sa Diyos. Ngayong sumunod na ako, I found it so simple. Tandaan ninyo, process katulad ng provision from poverty, there is no enough stage yun. And then to provision, binibigyan kayo just enough. At kapag kayo ay level up nga, nag-level up, dumami ang inyong alam, sumama kayo kay Kristo, ili-level up kayo sa more than enough. From poverty to provision, provision to prosperity. Ganyan yan. Hindi pwedeng diretso ka sa prosperity, Lord, pero yung iyong mga sexual urge nandyan. Pinapatanggal ng Lord ang mga sinful nature. Though it's not perfect, pero unti-unti nawawala.
unti-unting nawawala yung iyong sinful nature dahil pinapalitan ng salita ng Diyos ng divine nature. God is never promised manna to Abraham. Alam natin yan. So think of higher level. Isipin ninyo ang higher level kung gusto niyo maging successful. Kapag nag-iisip tayo ng wala tayong pera, pababa ng pababa, then surely, hindi natin makamit yung yung promise ng Lord. Kasi sa taas ang solution, sa taas ang prosperity, sa taas, hindi sa baba. So how can we help the poor kung wala tayong pera? Isa-isang bahay, kailangan natin ng kasambahay. How could we expand our family kung ang pera natin just enough lang? Kaya to extend our being Christian is to have more than enough. So the secret is not to have more money. The secret is to have more knowledge. Kasi the more you have knowledge, the more na-expand ang lahat. Expanded yung friends, yung connection, expanded yung alam kung paano mag-solve ng problems. And remember when God guide you, Father, wife, when God guides you, provision is attached. He will lead you, guide you into the green pasture. That's in Proverbs. Okay, so if you follow God's will, God will begin to provide. So master God's will. What is the will of God for your marriage? Sit down, write down, study, and be saved. Kasi nandito lang ang salvation. Nandito lang ang solution. Pag sinabi natin salvation, solution. Kung may problema ka sa sarili mo, nandito din lahat. Kaya nga, God wants you to be in the church kasi dito niya nilalagay ang lahat. He promised that when 2, 3 or more, He will be in the midst. Anong gagawin ng Lord sa midst? Mag-solve, mag-save. Nag-aaral tayo. Kala mo ma-solve mo ang problema sa balot? Hindi naman solve ang problema mo sa mga pamilya mo sa balot. Ang Diyos ang nakakasolve. Pag sinunod mo siya, kung leading ng lunod, benta ka ng kung ano-ano, natural yun. It's okay for a time being. Pero hindi yun. Kapag anything na nag-separate ka sa Lord, it's going to the pit. Pati pamilya mo, impyerno. Only God, only Jesus can save. Ngayon, umiwalay ka pa sa Kanya, ano na lang? Sa pamilya niyo, wala man lang isang string attached doon sa Lord. Talagang lahat kayo bagsak. Tama ba? Kaya nga sabi ng Lord, isa lang ang save. May chance ang masave ang buong barko. Palakpak. If you follow God's will, the man who does the will of the Father shall live forever. That is 1 John 2:17. Naka-impact na yan sa puso ko. Acts 2:17, na-impact na rin yan. Anointing impact na rin yan. Kapag na-establish ka, kahit saan ka pupunta, lalabas yun. Yun ang makasave sa'yo. Yung faith mo. The man, ang taong gumagawa ng Lord, ng will. Ano ba ang will sa Tagalog? Kalooban ng Diyos. Hindi yung sa religion, hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. Alam mo ang salitang kalooban, pero hindi mo alam ang kalooban. Well, hindi talaga maganda. Kailangan alamin ang kalooban, gawin ang kalooban, kasi sabi niya, pag ginawa mo daw ang kalooban ng Diyos, you shall be saved forever. Gusto kong ma-save forever. Ikaw din, di ba? So, ito pala na ang sikreto. Kalooban ba ng Diyos ito? Kalooban ba ng Diyos na malate ako? Kalooban ba ng Diyos na nag-display ako ng hindi magandang ugali? Kalooban ba ito? Lahat tanungin mo sa kalooban. Kaya nga nagbabasa tayo dahil dito ang kalooban. Kapag ginawa mo ang kalooban, the promise is yours. You shall live forever. Hallelujah! So kaya nga, sabi niya dito, your season has changed when manna removed
by God. Honeymoon ba? Pag nag-asawa kayo, yung ngayon, nauna ng honeymoon, kaya wala nang saysay. First day pa lang ng marriage, yung bills. So, paano ka mag-enjoy ng, mag-honeymoon tayo, wala na honeymoon ngayon. Kaya nga, kung sumunod lang sana tayo sa blueprint, di ba? How I wish pwede kong ulitin yung aking marriage. Para at least, talaga pala sa dulo, ma-enjoy mo kapag sinunod mo. Tama ba? Nevertheless, nandito na tayo, we can start all over again. Ito yung maganda kay Lord. Season and out of season, young people. Good news. Kung may season man, sabi sa Ecclesiastes, talagang may season. Mag-adapt ka talaga physically. Kasi kung winter, hindi ka pwedeng mag-two-piece. Mamamatay ka. Lalo na sa Korea, 6 months. 6 months ang yellow, tapos magtutupis ka kasi ito yung kasanayan ko. At di talaga mamamatay ka. Kaya nga every season, papalitan mo ang iyong damit, lifestyle. Siyempre, hindi ka nakakain ng ice cream. Natural. Hindi ka nakakain, puro hot na. Angkop doon sa season. Pero good news, spiritually ba? Spiritually ba? Kahit winter, we can do the two-piece because sabi ng Lord, season and out of season, you are super in the natural. Tig-gutom man, ikaw ay tig-harvest. Nagugulat yung mga kasama mo, dapat ngayon, crisis, bakit ikaw? Kasi may Christ ako. Dati sa crisis ako, ngayon Christ. Season and out of season, Jesus did it for you. Thank God. Lahat ng nagpapahirap, lahat ng nag-hold sa iyo, tinanggal niya na sa cross. Kaya laging forever grateful tayo sa cross na yan. Ang dami-dami niyong dapat malaman na dahil sa cross na yan, naging easy ang buhay natin ngayon. Meron tayong Holy Spirit kasi hindi niya ni-release ang power niya kung hindi siya namatay. So, kailangan na mamatay siya para i-release niya yung power niya. Sa loob natin ngayon, dapat nag-enjoy tayo. Hindi tayo maging ganun. Look at your neighbor. Baguhin mo kasi ang puso mo para hindi ka nakikitang laging nag-akusamod. Sa Ilonggo kasamod. So, marriage is one being one. Gusto ng Lord, married muna tayo sa Kanya bago tayo magpakasal sa mga tao. Sa tao na mayroon din siyang spirito. Para tuloy-tuloy, we advise our children, our young people, to get married to the Lord first. At kapag asawa mo na kasi ang Diyos, talagang nagbabow down ka. Kung ano sabihin niya, hindi mo kinukontra. Dahil alam mo nasa Kanya na ang blueprint mo. Wala pa, alam mong magiging maganda ang future mo kasi alam mong susunod ka at susunod ka sa Diyos. Fathers knows best. Not your father here on earth, Father in heaven knows best. Dahil kung anak tayo ng Diyos, tayo ay secured ng Diyos. Provided ng Diyos. Bibigyan ka ng lahat. Hindi lang provision actually. Ang promise niya, pag anak ka niya, you belong to the royal family, gawin mo yung assignment mo, magpo-flow ka doon eh. Wise din ang Diyos eh. Pag wala kang trabaho, wala rin siyang ibibigay sa'yo. Pag doon sa assignment mo nagpo-flow ka, doon ang overflow. Magugulat ka kung ang women sana na maraming women's ngayon na umangat, and then pag umangat sila natural, magbibigay sila sa'yo kasi ikaw ang leader, di ba? Hindi ko mo naman sinabi, nagbigay kayo kasi dahil sa akin. Hindi. Automatic yan. Pag binigyan ka ng assignment, nandyan yung pera. Hindi yung ikaw kung maghanap ng pera. Pera na asawa mo, igagastos mo doon. Habang buhay ka bang ganyan, hindi ganon. X yan. Mabubuhay kayo sa assignment na binigay ng Diyos sa inyo. At sabihin ng tao, wala kang trabaho, pastor ka, wala kang trabaho, hindi yan ang pastor. Gusto mo i-prove mo sa kanila, iba ka na pastor. Amen. Ikaw ang namimigay, hindi yung ikaw binibigyan. Natural lang naman nagbibigay sila. Pero hindi ka, yung sabi mo, kailangan magbigay kayo. Ha? Narinig niyo ba akong humingi ako sa inyo? Kayo ang maka-judge niyan. Kung magbigay kayo, that is your leading by the Holy Spirit para i-bless kayo. Kaya sabi ko kanina, give and it shall be given back to you.
Ganun ang prinsipyo ng Diyos. Hindi ka namimigay eh. So, wala kang balikan. Walang balikan si Lord sa'yo. Magbigay ka. Para may balikan siya sa'yo. Prinsipyo niya na yun eh. If you engage in that principle, I'm sure, hindi ka nawawalan. Bakit ka nawawalan? Fall short ka lagi. Sapagkat hindi mo binigay ang what is due sa Panginoon. Tumayo tayong lahat, marriage couples. I want you to renew, honor your authority, which is Jesus Christ, the head, the authority of covenant of marriage. You pledge not to person, not but to God, that you are going to stand as the representative of our Lord dito sa lupa para naman sa langit. As you go to some others, pupunta kayo sa inyong mga assignment, hopefully, substantiated na kayo. I see to it as a pastor na mabusog kayo katulad ng pagkain. Ayokong aalis kayong gutom kayo. Gusto kong aalis kayo, busog kayo. So that may papakain nyo rin sa mga taong nandoon. So, life study, we should master our life. Sa edad ko, kailangan maniwala na kayo sa nakikita niyong bunga. Kasi you cannot trust people na walang bunga. Ngayon, kung wala namang yung ginawa, wala rin mangyayari. So people are watching you. Alam ko rin ako, binabantayan. Kung mayroon mang nakikita sa akin na hindi maganda, di salamat. Sapagkat ako ay makapag-adjust. Hindi para maging bingi, kundi para, baka ito yung kulang ko. We're not pleasing people, we are pleasing God. That's why, gusto natin talagang i-represent ang Lord na walang blame. O sapagkat talagang blameless si Jesus. Tayo naman blameful. Pero salamat, as you go, less ng less yung blame sa atin, nagiging magaling ang ating representation. Then the provision, kung totoong hinahanap niyo ang kayamanan, nandito ang kayamanan. Ang salita ng Diyos ay kayamanan. Very rich in all ways. Sa lahat ng paraan, very rich yan. Kaya hindi pwedeng pabait-bait, hindi pwedeng, mabait naman siya, gina-rebuke mo siya. Sabihin mo sa katabi, si Satanas din mabait. Kasi maano siya, makikita siya kapag magpakita ng kabastusan. Kaya magpabait-bait din siya. Kaya this is time of scamming. Don't believe by their words and by their, pabait-bait. Believe by their fruit. You shall know my people by their fruit. Let's bow down our heads. Think about your house. Kung wala man kayong asawa, Jesus is your husband. Sabi nga ni Jesus, did I not provide everything you need? So ano ngayon? Bakit may problema sa ating bahay? Hindi tayo nakaka-establish ng bahay. Yung iba sa inyo, para kayong mga nakikita na lang kayo, para kayong, sige, bigyan mo ako pera, ikaw asawa, ako asawa. Hindi ganon. God wants you to establish a home. Kahit wala kayong anak. Home kasi ang hinahanap ng Lord, hindi house. Ang house is para kayong nag-chip in ng inyong kailangan and then you live in a house. There must be a relationship that is growing. At ang bahay will follow na lang. Magpo-project ang bahay kasi dahil sa tumira nito. Sino bang nakatira dyan? Yan ang representation ng inyong home. Let's honor the authority of marriage, the covenant, the blood that He was shed. He shed His blood for you and for me. Kaya nga may communion tayo lagi to remind us na ito ay buhay. Hindi ito religion, ito ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Remember, Jesus is life. At kapag may Jesus kayo, may life kayo spiritually, eternally. Meron din ako. Let's join together para malaman ng buong mundo na tayo ay may buhay na walang hanggan. At nakikita natin, we celebrate life because ito ang will ng Lord. The man who does the will of the Father, panay celebrate yan. Kasi He's doing the will of the Father. Whether may pera o wala, walang makakapigil sa iyo because the Holy Spirit is the God who is possible. Everything is possible.
Father, I pray that you bless our couples, our homes in DCF. May we continue to be strengthened. At sinabi mo, Lord, na kapag kami ay kumain ng maraming salita mo, lalo kami naging matatag. Lalo kaming tatayo sa salita mo. At lalo kaming titingkad. For our theme for today, for today's year or for this year is to shine, for your light has come. Huwag mo ilabas ang dilim. Ang light ang ilabas natin. Jesus must be displayed. Jesus must be our banner of victory. We thank God for glorious. Sila ngayon ay nagsiselebrate ng 3 years. Natutuwa ako, Panginoon, dahil bawat churches ay nakikita nila na possible palang mag-celebrate. Kaya nakita naman ng mga tao. Wow, dati-dati, hirap kami mag-celebrate sa big house, sa church na Coronadal City, BCF. Ngayon, meron na kaming 11 to 12 na churches, home churches, nagse-celebrate ng kanilang mga anniversaries. Ibig sabihin, totoo yung sinabi mo, hindi sa pera, kundi sa inyong relasyon sa Diyos. Father, I thank you for the anointing. You anointed us to break the yoke of any bondages. Lalayo kami, hahayo kami, dala namin ang power mo. Na sino mang binendahan, narito kami para i-save sila. This is our prayer for today. We have a marriage that is in the rock of Jesus Christ. Immovable, tested by fire. It will stand no matter what happens. Pati ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, they too will be in the rock of our salvation. This is my prayer. I say that this is the day that God has opened up His eternal life for all of us so that we can enjoy the life that has been prepared, caused by His death. Victory is ours. Salamat, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Will you please greet one another with the love of God? Let's go straight to the sanctuary. Yung bye-bye, annyeonghaseyo.